Senator Ping, kung mamarapatin po ninyo, nabanggit niyo itong mga subcommittee, committee po in the Senate. Mawalang galang lang po, tatanungin ko lang po ito. Ngayon po kasi mukhang sinasabi na kayo po ay magiging bahagi na ng minority. Di ko alam kung baka magkakaroon ng mga pagbabago pa come Monday. Pero kung sakasakali ho ba na kayo minority, wala na ho kayo talagang chance na makahawak po ng komite, mag-chairman ng komite, particularly ng Committee on Finance? Ah, ang miyembro naman ng Committee on Finance sa Senado, halos lahat kami. Actually, lahat kami eh. Yan, Finance, Blue Ribbon, yan ang membership talaga, napakarami. So, maski hindi chairman, sigurado miyembro ako ng Committee on Finance. So, nandun ako. At maski hindi naman miyembro, hindi lang pwede naman mag-attend sa committee hearing, hindi ka lang makakaboto sa mga motion, sa mga resolution, pero makapag-participate ka naman. At yun naman hindi ko naman talaga iiwanan yung akin tungkulin, lalo na sa pagbabantay ng national budget. Opo. Maari ho ba lang namin pong maunawaan, Senator, ano ba ang kagandahan kung kayo mismo ang Committee on Finance Chairman kaysa sa miyembro lamang? Kung mamarapatin po ninyo. Malaki kasi siyempre mas malaki yung influence mo. Ikaw kasi yung parang, ikaw magsasabit ng committee report, of course, subject to the approval or confirmation ng mga kasamahan mong miyembro. Pero napakalaki ng influence ng chairman. Ikaw ang nag-set ng mga committee hearing, ikaw magde-defend sa floor, at ikaw din yung mangunguna sa bicameral conference. Nabanggit ko na rin yung bicameral conference, Ted. Again, nirefile ko ulit itong panukalang batas, gawing transparent yung people's participation. Kasi alam mo naman, Ted, galing ka naman dyan. Yung BICAM, bulungan BICAM yun eh. Na palalabasin yung media kapag magdidiskusyon na. Nandyan yun lang media pag photo op. Magbubukas, i-convene, at pagkatapos mag-roll call, konting speeches, pagkatapos labas na yung mga media, kami na lang mag-uusap. At pag nag-uusap na yung mga bicameral conference committee panel, sasabihin na lang, mag-form na lang tayo ng small group. Ay pag sinabi small group, ito na lang yung Appropriations Committee Chairman at saka yung Finance Committee Chairman Senado. At pag nagbalik, isang katakot-takot na pagkakapal-kapal na libro ng mga pahina na pagpipirman sa lahat. At pag hindi ka naman nagpirma, napaka-kontrabida mo kasi baka mag-reenacted yung ating budget susunod na taon. So, parang under pressure ka, pipirma ka na hindi mo naman halos nabasa. So, mas mag-iinam na yung bukas sa publiko, bukas sa media, may transcript. Kasi alam mo rin naman, Ted, walang transcript yung Opo, Kasi nga, bulungan ba kami. Opo. So, para mapatino. Kaya nung nabasa ko yung sinabi ni DBM Secretary, Pangandaman, sinabi niya na binilinan niya yung mga iba't ibang cabinet secretary, wag na kayong mag-apila, manghingi ng kung kani-kaninong congressman o senador. Kasi diyan nagsisimula yung patakot-takot na insertions, patakot-takot na realignments na walang basihan, na hindi ma-implementa kasi nga hugot sa hangin, supplier-driven o kaya contractor-driven. Kinukuha lang, dahil ang unang iniisip ng ibang mga mambabatas, yung mga self-aggrandizing legislators, sana po kikita rito. So nangyayari, kung hindi misused, unused yung appropriations. Ang dami nasasayang sa pera. Alam mo, Ted, ito yung realidad natin ngayon. Hindi ko alam kung updated itong ganitong datos. Ang ginagastos natin araw-araw, 16 na bilyong piso. Ang kiningitan natin araw-araw, 12 bilyong piso. So dapat umutang tayo araw-araw ng 4 na bilyong piso. Ito, I think, 2023 pa yata, ito 2024 na datos. Isipin mo, Ted, ilan na yung utang natin ngayon? Pagkadami-dami na. Kung magpapatuloy ito, niyamanggil yung ating national budget at hindi maaawat, hindi maampat yung pagwawaldas ng pera, baka dumating yung panahon na hindi tayo makakasustain na, baka umabot tayo sa 6 billion na yung utangan natin araw-araw, 8 billion na utangan natin, 10 billion araw-araw. Sana tayo pupulutin, Ted. Kilabutan tayo lahat. Kaya sa about time na magising naman tayong lahat, pantayan natin yung ating national budget kasi ito yung lifeline ng ating ekonomiya, if not the country itself. Sisingap-singap tayo pagka hindi na tayo makabayad ng utang, ang labas natin Argentina. Isang sakong pera ang dala natin sa grocery para tayo makabili ng mga
mga noodles at saka mga sardinas. Huwag na sana tayo maabot sa ganun. Magising na sana tayo na itong budget, hindi ito yung porket sinabi natin nasa budget, hindi. Tanggap na natin yan, talagang ninanakaw nila yan. Dapat hindi ganun ang attitude ng ating mga kababayan, Ted. Lahat tayo may taya rito. Opo. Kaya nga ako mulat sa pool talagang ang tinututukan ko national budget. Nagsimula tayo sa, alam mo, yung unang budget year ni dating President Gloria Macapagal Arroyo. 2002 budget yung kanyang unang budget year. 800 billion pesos lang ang national budget. Naka-survive naman tayo eh. Umabot ng 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion. Ngayon 6.7, 6.8 halos trillion. Anong nangyari? Ted, Opo. di ba nalulubak pa rin tayo sa kalsada? Di ba nasisira pa rin yung ating mga sasakyan dahil sa konting ulan, Opo. kung hindi baha, ang daming lubak, ang daming patol. Nakita ba natin yung pinag-imbesta natin? Alam mo, hindi naman masamang mangutang, hindi masamang mag-invest. I-invest natin ng tama na may ROI. Ibig sabihin, makikinabang tayo sa foreign investments, makikinabang tayo sa infrastructure. Sa ibang bansa natin, 5 layers na yata yung mga kalsada. Tayo, skyway, tawag natin, skyway. Parang abot na sa langit, pero iisang layer yun nakaangat sa ground level eh. Opo. Tapos araw-araw sa EDSA, magkano nawawala? Diba sabi ng DBP ba o ADB? JICA. Ito, datos patunaw na 2.5 billion pesos a day ang opportunity loss dahil sa traffic sa EDSA. Opo. Matagal na ito, Ted. Siguro 2000, 2001 pa yan. 20 years ago. Yes, sir. Pero hanggang ngayon, gano'n pa rin ang traffic sa EDSA. So mali ang investment natin.